At tayo po mga minamahal, tumayo na po sapagkat tayo pinarako na po sa pakikinig ng banal na ebanghelyo po ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y dadalhin, beloved ko Preacher Mark, nuwal, puri ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Amen. God bless you, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y sama-samang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, amang banal aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin ng aming minamahal at ginaganamahal na Pastor, with this Rada Almeda, the anthem prophet of our loving God. Mahal na Panginoon, lubos-labis kami nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito, na patuloy na ng iyong pag-ibig at kalinga sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na pagpapala mo at paglangis, mahal Panginoon, sa mga unang iyong gawain. Lalong higit sa iyong napakatamis at bahal na presensya, mahal Panginoon, pinadamo sa bawat isa sa amin. Nagbigay galak at kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, taos puso kami nagsisisi, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, lalong iyong lingkod, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming pangunawa, mahal Panginoon, sa aming pag-aaral sa hapong ito. Ikaw nga po maglagay ng katagang lalabas sa aking mga labi sa ganang akin, wala akong magagawa, sa ilamang ko umaasa. At sa unat dalangin ng aming minamahal, ginagamahal na Pastor, sama-sama naming sinasaway. Anumang uri hadlang gawa ng kaaway, demons of pride, demons of unbeliefs, and doubts, cast out in the name of Jesus! Cast out in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating po mga inuupuan, amen. At bago po ako magpatuloy, nais ko muna pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord. Ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, ang Diyos na mahabagin, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. Praise God. At nagpapaabot din po ako ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginaganang mahal na Pastor, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At binabati rin po natin mga minamahal na ating mga live webcast viewers sa mga oras na ito. Mapagpalang hapon po sa inyo. Pagpalain po kayo lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagpapaabot din ng mapagpalang hapon sa ating beloved ordained preacher, sampu na kanyang mga mahal sa buhay, sa aking mga kapwa mangaral, kapwa manggagawa, sa ating po mga beloved instrumentalists, choir members, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pag-aaral po ng banal salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ating pong pinamagatang willing to follow, mga minamahal. Sa Tagalog, kusang loob na pagsunod. Willing to follow. Kindly po, magkasunod po nating basahin ang mga talata. Deuteronomy chapter 6 verse 24 at Isaiah chapter 1 verse 19. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng mga Deuteronomy, Kapitulo 6, may talatang 24. At inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Amen. Amen. Propeta Isaiah 1:19. Kindly po. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 1, talata po ay 19. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, ang mahal na Panginoon na magpapala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, madalas po nating marinig ito sa banal na pulpito, mga minamahal ko. Palagi pong ipinangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal, na dapat ang lahat ng anak ng Diyos ay may kusang loob na pagsunod, mga minamahal, at pagganap sa mga banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, marami pa din ang hindi nakakagawa nito, mga minamahal ko. Marami pa rin ang hindi nagiging masunurin sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kasi mga minamahal, ang totoong pagsunod, mga minamahal, ay may pagkukusa po, mga minamahal ko. Yan ang totoong pagsunod. Dapat wala nang nag-uutos sa iyo. Dapat wala nang nagtutulak sa iyo na gawin ang mga bagay na banal sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na alam naman natin, mga minamahal, na lahat ng ginagawa natin sa banal na harapan ng mahal na Panginoon, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Everybody say amen. At sabi po ng talatang ating nabasa, ito po ay magiging para sa ikabubuti po natin. Mga minamahal, sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 24. Kapag tayo ay naging masunurin, may kusang loob, mga minamahal, ang sabi doon, tayo ay iingatan ng Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, mga minamahal ko. Ang kusang loob, mga minamahal, ng bawat isa, mga minamahal ko, ito po ay matamis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na gagawin po natin ang mga bagay dahil mayroon tayong tinitig-ng tao, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na tayo ay susunod sa mga banal na kalooban ng Diyos dahil tayo ay nagpapalugod sa tao, mga minamahal ko. Hindi mo gagawin ang isang bagay para sa banal na ubasan ng Diyos dahil meron kang hinahanap na gantimpala o merong kapalit, mga minamahal. Everybody say amen. Gagawin mo, mga minamahal, ang mga bagay para sa banal na gawain ng mahal na Panginoon na may kusang loob kahit walang kapalit, mga minamahal ko. Kahit walang gantimpala, mga minamahal. Dahil kung sa mga bagay na yan, kaya ka sumusunod, dahil meron kang hinahanap na kapalit, yan ay hindi kusang loob, mga minamahal. Hindi yan kusang loob na pagsunod. Dahil gagawin mo ang isang bagay dahil alam mo na may mapapala ka, mga minamahal. Hindi yan kusang pagsunod, mga minamahal. Hindi yan kusang loob na pagsunod, mga minamahal ko. Dahil nag-aasam ka ng isang bagay na pagkatapos mong ginawa ito ay naghahanap ka agad ng kapalit, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay nagkaroon ng kusang loob na maging masunurin sa ating mahal na Panginoon, ang sabi, tayo ay kakain ng butil ng lupa o ang pangako ng Diyos, yung mga pagpapala po. Tayo raw po ay makikinabang, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga, mga minamahal, mahirap magkaroon ng kusang loob kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kinakailangan kasi, mga minamahal, ang bawat isa sa atin, tayo po ay palaging puspos o nag-uumapaw, mga minamahal, ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal ko, at tayo ay narito pa sa lupa, minsan nagkakaroon tayo ng mga maraming katanungan, mga minamahal. Magkakaroon tayo ng pagkukumpara-kumpara. Magkakaroon tayo ng mga iniisip na mas nauna ako sa banal na iglesia, dapat ako. Mas marami na akong nagawa sa banal na iglesia, dapat ako, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo ay filled with the Holy Spirit, mga minamahal ko, kapag tayo ay puspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, hindi natin titignan, hindi natin bibilangin yung mga nagawa natin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang sekreto, mga minamahal, ng isang Kristiyano nga pinagpapala ng Diyos, patuloy siyang gagawa at gagawa sa banal na kalooban ng Diyos kahit marami na siyang nagawa ng mga nakaraan pa. Ang sabi nga ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor, huwag mong iisipin na may nagawa ka na sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, mga minamahal, kapag inisip mo yan, mga minamahal ko, na ang dami ko nang nagawa, marami na akong ibinigay sa banal na gawain na mangyari, mga minamahal, mababawasan ang pagsunod mo. Mababawasan ang pag-ibig mo. Kasi, mga minamahal, na binibilang na natin. Nabibilang na natin yung ating mga ginawa, yung ating mga binigay sa mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, kapag tayo ay may kusang loob, mga minamahal, bagamat nariyan ka, matagal ka na sa banal na gawain, bagamat senior ka sa banal na iglesia, mga nauna na, pero yung pagpapakumbabang puso mo, nariyan pa rin, mga minamahal, kusang loob ka pa rin gumagawa sa dapat mong gawin, kusang loob mong ginagampanan ang mga tungkulin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia,
iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo'y nabubuhay sa lupa, tayo ay kakain ng butil ng lupain. Ibig sabihin noon, makikinabang tayo sa mga ipinangako ng Diyos. Mga minamahal. Kasi mga minamahal, dibdiban dapat ang pagmamahal natin sa Diyos eh. Dapat dibdiban talaga. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang mahal na Panginoon, pero wala tayong kusang loob. Wala tayong willingness to follow, mga minamahal. Dahil hindi natin pwedeng ibigin ng Diyos na kaya ng ating pag-ibig sa ating kapwa-tao na ito lamang ang kaya nating ibigay. May limitasyon minsan, mga minamahal. Kailangan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, walang hangganan, mga minamahal. Walang limit. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga yung mga Israelita, mga minamahal, marami sa kanila ang hindi naging masunurin sa Diyos. Kaya nga, ano nangyari sa kanila, mga minamahal, sila po ay dumanas ng maraming kahirapan. At hindi lamang iyon, marami din sa kanila ang mga nangamatay sa pagsuway sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, marami sa kanila ang mga nabuwal sa ilang o sa disyerto, mga minamahal ko. Bakit? Hindi nila naabot yung ipinangako ng Diyos, mga minamahal. Hindi nila naabot yung lupang pangako na ipinangako ng mahal na Panginoon, na kung saan doon, pagdating nila doon, mga minamahal, hindi na sila kinakailangan magtrabaho, hindi na sila kinakailangan magdusa, maghirap, kasi naroon na lahat na ipinangako ng Diyos. Pero nasayang, mga minamahal ko. Nasayang. Bakit? Kasi hindi sila naging masunurin, mga minamahal. Sa ating nawalan sila ng kusang loob na pagsunod sa Diyos. Ganoon din, mga minamahal. Ang Kanaan na itinutukoy ng Biblia sa ating panahon ay itong pong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pangangailangan ng isang Kristiyano, narito na po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, yung mga may kusang loob na mga Kristiyano, pinagpapala ng Diyos. Yung mga pagpapala ang ating tinatamasa ngayon, mga minamahal, hindi natin natamasa nung tayo ay hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung mga Israelita na naging saksi sa pagkakahawi ng pulang dagat noong panahon ni Moses, nung sila po ay tumakas sa Ehipto, at yung mga Israelita po, mga minamahal, na naging saksi din na kung paano gumuho ang Wall of Jericho, mga minamahal. Alam niyo, sila yung mga nag-alinlangan pa sa Diyos. Harap-harap ang kapangyarihan, himala ang ipinakita ng mahal na Panginoon. Sila pa yung mga number one, mga minamahal, naging maswail sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Bakit kaya? Bakit nakita na nila ang grabing himala, ang grabing pagliligtas ng Diyos, pero nagawa pa rin nilang mag-alinlangan sa Diyos, nagawa pa rin nilang sumuway sa Diyos, mga minamahal? Bakit, mga minamahal? Kasi tinignan nila yung kalagayan nila. Dahil ang sabi ng Biblia, maraming taon, 40 years silang naglalakbay sa ilang. Doon, yun ang tinignan ng mga Israelita, mga minamahal. Nagmurmur sila sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nagreklamo. Hindi na gumanap, hindi na nila sinunod yung mga inuutos ni Moses, mga minamahal. Kaya ang nangyari, ang sabi pa nila, kung mababasa lang natin ang buong chapter, mahaba, mga minamahal, ang sabi pa nila, ipapain na lamang natin ang ating mga anak sa ilang para malaman natin yung tamang direksyon. Ang balak nila, mga minamahal, yung mga anak nila, 20 anyos pa baba, ipain nila. Sila yung panguunahin nila na maglakad sa paglalakbay para kung mayroong panganib sa unahan, ang mga anak nila mga pahamak. Ganoon sila naging kasama, mga minamahal. Pero ano ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Kayong mga makasalanan, kayong mga suwail, sila po ang mga nangabuwal sa ilang. At sino ang nakapasok sa Kanaan bukod kay Caleb at kay Joshua? Yung mga bata, mga minamahal, na ipinain nila sa ilang. Sila po ang nakarating sa Kanaan. Everybody say, praise the Lord. Sa panahon natin, yung mga batang nakapasok sa Kanaan, sa lupang pangako, it represents yung mga baguhan ngayon, mga minamahal. In our generation, sila yung mga bagong saved, mga minamahal. Sila yung nakakilala ngayon sa mahal na Panginoon, naglilingkod, umiibig ng matamis sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Pero
pinagpalad din naman yung mga nauna sa banal na gawain, pinagpalad din naman tayo, yung hanggang sa mga oras nito, nagpapatuloy, God bless you po, pagpalain kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung mga nauna noon, mga minamahal, at tumalikod sa Diyos, at ayaw manumbalik sa paglilingkod, at ang ginawa pa ng iba, nagyaya pa, nang hikayat pa ng ibang Kristiyano para tumalikod, mga minamahal. Ano ang mangyayari sa kanila? Mga minamahal ko, mawawala na sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Unless na sila po, mga minamahal, ay magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magbalik loob. Pero, ang mangyayari sa kanila, dadaan na sila sa butas ng karayom, mga minamahal. Ganoon na. Kapag ikaw, mga minamahal, nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa paglilingkod mo, sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi magkukulang ang mahal na Panginoon. Kapag tapat ka naglilingkod sa Diyos, kahit baguhan ka pa lang, mga minamahal, ipararanas sa iyo ng Diyos yung mga katugunan sa panalangin mo. Papakitaan ka ng Diyos ng mga kagalingan sa karamdaman mo. Papakitaan ka ng Diyos ng mga himala sa buhay mo. Mga minamahal, kahit baguhan ka, basta tapat ka naglilingkod sa Diyos. Pero yung mga nakakilala na sa mahal na Panginoon, pero tumalikod, ayaw magbalik loob, nagmatigas ang puso, mas inibig ang sanlibutan. Pagdating ng panahon, mga minamahal, at nakapag-desisyon na sila na manumbalik, dadaan na sila sa butas ng karayom. Ganun na kahirap, mga minamahal. Ganun na kahirap ang kanilang daraanan, mga minamahal ko. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na Panginoon, inuutos sa atin ng Diyos na sundin ang kanyang buong banal na kalooban na matakot tayo sa mahal na Panginoon upang tayo ingatan ng ating mahal na Panginoon. Saan tayo iingatan ng mahal na Panginoon? Hindi lamang po yung ating buhay. Hindi lamang tayo iingatan ng mahal na Panginoon sa mga sakuna, mga minamahal, o sa mga masasamang loob. Hindi lamang doon. Iingatan din ng Diyos yung ating paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na maagaw ng kaaway ng Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang pangako ng Diyos, mga minamahal, kailanman hindi po yan nawawala ng bisa, mga minamahal ko. Ang salita ng Diyos, kailanman makapangyarihan yan. Kaya kapag sinabi ng Diyos na gusto kanyang pagpalain, tutuparin ng Diyos yan, mga minamahal ko. Kapag sinabi ng Diyos na tutugunin niya yung mga pangangailangan mo, mga minamahal, na gusto kang bigyan ng Diyos ng masaganang buhay, payapang buhay, gagawin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Sa panahon po natin ngayon, mga minamahal, mas dapat nagpupumilit po tayong makasunod sa banal na utos ng Diyos. Mas dapat, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Mga minamahal ko, kasi si Satanas, mga minamahal, doble-doble na po ang kayod ni Satanas upang tayo ay sirain, wasakin sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos, dinodoble din po natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Tingnan nyo, paano tayo magtagumpay, mga minamahal? Yung demonyo, si Satanas, doble kayod, para tayo ay agawin sa kamay ng Diyos, para mawasak ang ating paglilingkod, kung ano-ano ng patibong, kung ano-ano ng tukso ang ginagawa. Pero ang anak ng Diyos, mga minamahal, hindi naman doble kayod para pangalagaan ang kanyang kaligtasan. Dapat masigit tayo, mga minamahal. Masigit. Kaya nga kapag oras ng banal na gawain, focus ka talaga sa banal na gawain. Wala kang pakialam sa paligid mo. Concentrate ka talaga. Kapag nagmumubuhay ng Holy Spirit, hindi ka papayag na hindi mo talaga madama ang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. At kapag may nagsasalita sa banal na pulpito, mapapatotoo man yan, pagpapaliwanag ng pagbibigay, o pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, mga minamahal, pakikinggan mo talaga, lulunukin mo talaga ang bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Kasi yung kaaway natin, grabe na ang ginagawa eh. Yung kaaway ng Diyos, maagaw lang tayo. Mapahamak lang tayo eh, nakakakilabot, mga minamahal. Kaya nga ang Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan masigit tayo. Kinakailangan, masigit tayo ang pagsunod sa mahal na Panginoon. May kusang loob. Hindi na tayo kailangan pilitin. Hindi na tayo kailangan tawagan pa, o Francis, dalo ka. Bilang tunay na anak ng Diyos, alam mo, araw ng banal na gawain. Tumalo ka sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na kinakailangan na marinig mo pa na lalabas sa balita na nariyan na
Ipapatupad na ang vaccination sa buong Pilipinas. Wala nang makakakain, wala nang makakabili na, walang bakuna. Doon ka palang makikilos, doon ka palang ba magpapakainit sa ating mahal na Panginoon? Bakit hindi mo gawin ang dapat mong gawin ngayon? Habang malaya ka pa, mga minamahal, habang wala pang ganyang ipinatutupad, magkaroon ka na ng kusang loob na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mo lang hintayin na sumama pa ang mundo. Bakit? Kasi darating at darating yan, mga minamahal. Walang makapipigil yan, mga minamahal ko. Kaya habang tayo ay malaya pa, nakakadalo pa sa banal na gawain, dumalo ka lang dumalo sa banal na gawain. 3 times a week kung kaya mo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Minsan na riyan talaga ang mga hadlang, mga minamahal. Kasi kapag tinignan natin yung mga hadlang, mahadlangan talaga tayo. Wala naman po kasi ibang gagawin si Satanas kundi hadlangan tayo sa pagsunod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, iba't ibang klaseng hadlang ang inihahanda ng kaaway ng Diyos. Para tayo ay malinlang, mga minamahal. Para hindi tayo magkaroon ng kusang loob, mga minamahal. Sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Pero dyan masusubukan. Dyan masusubukan, mga minamahal. Kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa Diyos. Hinahadlangan ka pa sa pagdalo mo. Ano ang gagawin mo? Mahal na Panginoon, mabait ka naman eh. Maintindihan mo naman ako. Nasaan ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Diyan makikita ng Diyos kung gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo, masunod lang ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Dahil yung paglilingkod na yan, panlangit, mga minamahal. Yung paglilingkod na ginagawa natin, kaya kinakailangan may kalakip na sakripisyo, may kusang loob na pagsunod sa mahal na Panginoon kasi panglangit po na paglilingkod, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ikalawang versikulo. Unang Kronika 28, versikulo 9. Kayo po. Dito po sa unang Kronika, Kapitulo 28, ang talata po ay 9, minamahal na sulat ng ganito. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng mahal Panginoon. Mga minamahal, ang banal na iglesyang ito, mga minamahal ko, tandaan po natin, ito po ay pinunuhanan ng ating mga magulang sa mahal Panginoon na hindi matatawarang grabing pagtitiis. Mga minamahal ko, para sa mga baguhan, ang banal na iglesia po ng Jesus Miracle Crusade, hindi po ito itinatag basta lamang ng tao. Ang banal na iglesyang ito, grabe po ang sakripisyo at pagtitiis ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon para lamang maitatag ang banal na gawain na ito. Mga minamahal ko. Kaya nga, ano ba yung ginawang sakripisyo ng ating mga magulang, mga minamahal? Unang-una, kanilang tinalikuran kung anong meron sila dito sa mundong ito. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved honorable pastor, ang ating beloved assistant pastor, mga minamahal, sila po ay hindi lamang ordinaryong tao. Sila po ay masasabi nating may mga kaya sa buhay, may mga negosyo, may kayamanan, mga minamahal. Pero nung nabasa nila, mga minamahal ko, ang banal na salita ng Diyos, sila ay nagkaroon ng kusang loob, mga minamahal, na sumunod sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, for so many years ng pananalangin ng ating mga magulang sa Diyos. Many years, mga minamahal, hindi lamang weeks, hindi lamang months, for so many years. Para tayo, mga minamahal, ay maabot ng kanilang mga dalangin. Para tayo, mga minamahal, ay makakilala sa buong katotohanan. Para yung ating mga pagsusumikap, mga minamahal, ay magkaroon ng resulta, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Dahil sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kailangan natin lagpasan, mga minamahal ko, ang katwiran ng mga pariseyo. Mga minamahal. Because, mga minamahal, kapag hindi natin nalagpasan ang katwiran ng mga pariseyo, mga minamahal, o hindi natin nahigitan ang kanilang mga pananampalataya, ginagawa, hindi acceptable ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga pariseyo, mga minamahal, nagpapalugod sa tao. Gumagawa sa templo para makita ng tao. Ang mga pariseyo, mga minamahal, maraming sinasabi,
Nagagawin nila ito, pero walang gawa, mga minamahal. Ang mga Pariseo, sinasabi nilang iniibig nila ang Diyos, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kailangan nating lagpasan yon. Kinakailangan hindi tayo ganoon. Everybody say amen. Kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, kinakailangan patunayan mong mahal mo ang Diyos, mga minamahal. Kinakailangan mayroong gawa, mga minamahal. Hindi tayo puro salita sa ating paglilingkod. Hindi natin pwedeng paglaruan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga yung ibang Kristiyano, mga minamahal, para naglalaro sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya bumibilang ng maraming taon hindi lumalago ang pananampalataya. Ayaw ng Diyos yun, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kapag ikaw hindi nagbubunga, tatabasin ka ng mahal na Panginoon at itatapo ka sa apoy, mga minamahal ko. Kaya nga ano ang sabi ng Biblia? Higitan natin ang katwiran ng mga Pariseo. Kapag sinabi natin, mahal na Panginoon, mahal kita. May kusang loob ka, mga minamahal. Habang kailangan ka ng Diyos, dapat narito ka sa pananagawain ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sabi mo kasi mahal kita, mahal na Panginoon. Hindi lamang sa salita, mga minamahal. Dapat yung ginagawa natin para sa kabutihan ng Diyos o maging sa ating kapwa, ay rather para sa kabutihan ng pananagawain, bagamat walang nakakakita, hindi tayo nare-recognize, ipagpapatuloy natin gawin yan. Kasi yung mga Pariseo, nagpapalugod sa tao, mga minamahal, yung kanilang ginagawa, nakuha na nila yung reward nila. Dahil gusto nilang purihin sila ng tao, masabi ng mga tao na sila ay banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Pero mga minamahal, ang kanilang reward ay nakamtan na nila dito sa lupa. Pero tayo, ang gusto ng mahal na Panginoon, kung gaganap tayo sa banal na kalooban ng Diyos o patungkol din sa mga banal, mga minamahal, bagamat wala nakakakita, hindi na re-recognize, ipagpapatuloy mo yan. Gagawin at gagawin mo yan hanggang sa huli at muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi isang araw, mga minamahal, pag akyat natin sa langit, sa piling ng mahal na Panginoon, sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, anak, nakikita mo yan. Lahat yan ay sa iyo. Lahat yan, reward mo. Lahat ng sakripisyo mo dito sa lupa, lahat ng ipinagtiis mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lahat ng tinalikuran mo, nilimot mo, makasunod ka lang sa banal na kalooban ko, ang sasabihin sa iyo ng Diyos, lahat yan para sa iyo. Everybody say praise the Lord. Hindi hamak na mas masarap pakinggan yun, mga minamahal. Kaysa dito sa lupa, napupuriin ka ng kapwa mo tao, wala kang mapapala, mga minamahal. Kaya kung gumaganap ka, para sa mahal na Panginoon, walang nakakakita. Ipagpatuloy mo yan, kapatid. Huwag kang mapagod. Kahit hindi ma-recognize, kahit sikreto dito sa lupa, subalit isang araw sa piling ng Diyos, lahat yan mahahayag. Tandaan natin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, mabuti man o masama, lahat yan, ipagsusulit natin sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nire-record ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Kaya huwag tayong mapagod, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ko kanina, mga minamahal, palagi nating naririnig sa banal na pulpito ang kusang loob, pero marami pa rin yung mga may mental reservation sa paglilingkod. Mga minamahal, kinakailangan takasan na natin yan. Kinakailangan itakwil na natin yan. Mga minamahal, napakakunti na lang ng panahon na mayroon tayo. Mga minamahal ko, yung mga mental reservation, mga minamahal, yung mga umiibig pa sa sanlibutan, mga bagay-bagay dito sa mundong ito, mga minamahal, kinakailangan itakwil na po natin yan. Dahil wala tayong kamalay-malay, pilit tayong inihila ng kaaway ng Diyos. Mga minamahal ko. Kaya ngayon, mga minamahal, tayo po ngayon ay bumabiyahe na. Bumabiyahe na po tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga bilang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, huwag ka na mag-isip na bababa ka pa sa tungkulin mo. Huwag mo nang sabihin, magninegosyo muna ako, mahal na Panginoon. Magkatrabaho muna ako sa ibang bansa, mahal na Panginoon. Iwan ko muna aking tungkulin. Huwag mo nang isipin yan. Bumabiyahe na tayo. Patungo sa langit, mga minamahal. Bumabiyahe na tayo. Kung bababa ka pa, hindi mo na alam kung saan ka bababa. At paano ka sasakay muli, mga minamahal. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang magnegosyo, pero tandaan natin, kung may tungkulin ka sa banal na gawain, tinawag ka dyan, huwag mong iiwan yan.
Wag kang bababa kung saan ka tinawag ng mahal na Panginoon. Bakit diyan ka babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi nga ng beloved mahal na pastor, marami nagpapakaunsil noon sa mahal na pastor dahil nauso noon ng mga pag-aibang bansa. Nauso noon. Alam niyo po mga minamahal, madalas na mabanggit ng mahal na pastor, anak, kahit nasaan kang lugar, basta tapat ka sa mahal na Panginoon, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kayang ibigay sa iyo ng Diyos ang sahod sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Huwag mong iwan yung tungkulin mo bilang mga awit, manunugtog, manggagawa, mangangaral, mga minamahal, o ginagamit sa paghayo. Kahit ordinary Christian, mga minamahal, may tungkulin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, pagdating mo doon sa lugar na hindi mo pa alam, hindi mo alam kung ano ang kahihinatnan mo. Walang kasiguraduhan. Pero ngayon, nandito ka na, ginagamit ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Malinaw yan, mga minamahal, na nalulugod sa'yo ang mahal na Panginoon. Malinaw yan, nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Malinaw yan, na kaya kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, gusto ng Diyos na tayo ay, gaya ng ating binasa, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon tayong kusang loob at sakdal na pag-iisip, sakdal na puso sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit kaya, mga minamahal? Ba't gusto ng Diyos na sakdal ang ating puso? Kasi kapag sakdal ang ating puso, mga minamahal, hindi mo tignan yung mga bagay sa mundong ito. Unang-una yan, hindi ka iibig dyan. Pangalawa, hindi mo titignan yung mga katitisuran, mga minamahal ko. Pangatlo, mga minamahal, kapag sakdal ang iyong puso, mga minamahal, lahat ng mga naririnig mo sa banal na pulpito, matamis man o mapait para sa iyo, lululukin mong lahat yan, mga minamahal. Wala kang pipiliin, wala kang sasalain. Ano ba marinig mo sa banal na pulpito na salita ng Diyos, lululukin mo yan. Dahil para sa iyong ikabubuti. Ngayon, kapag ayaw mo, yung naririnig mo sa banal na pulpito, hindi pa sakdal ang iyong puso. Sabi yan ng Biblia at sabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Kaya nga, bilang isang tunay na anak ng Diyos, gusto mo lumago ang iyong pananampalataya, gusto mo pagpalain sa espiritual upang magkaroon ka ng kusang loob na makasunod sa banal na gawain ng Diyos. Lahat ng narinig mo sa banal na pulpito, ganapin mo at tanggapin mo ng buong puso. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo mga minamahal, yung mga tumalikod sa mahal na Panginoon, for so many years hindi na nakabalik. Maaring yung iba gustong bumalik, pero dumadaan na sila sa butas ng karayom. Ibig sabihin, napakasikip, napakahirap makabalik sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya napakapalad yung mga nakabalik for so many years na nawalay sa mahal na Panginoon. Pero nakabalik kayo, napakapalad nyo po, mga minamahal. Nakasama pa kayo sa biyahe patungo sa buhay na walang hanggan. Pero hindi biro ang iyong pinagdaanan. Lahat tayo dumaan sa panlalamig. Minsan nalimutan din natin ang mahal na Panginoon. Pero hindi biro. Hindi tayo basta-basta tumalikod at humarap ulit, nakabalik sa Diyos. Hindi ganoon ang ating pinagdaanan. Napakaraming luha ang ating iniluha. Ang dami na sakripisyo, mga minamahal. Pero, binaliwala natin. Ang importante sa atin, yung nakabalik sa banal na presensya ng Diyos. Dahil ito talaga ang buhay natin, mga minamahal, di ba? Tinalikuran mo yung magandang pangarap mo sa ibang bansa? Di ba tinalikuran mo yung mga magandang plano mo sa buhay? Pero nakabalik ka naman sa banal na presensya ng Diyos. Walang katulad na pagpapala. Walang katumbas na pagpapala, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal. Tingnan natin, mga minamahal, ang isang halimbawa dito sa Biblia. Yung isang taong may kusang loob. Tayo, mga minamahal, mula pa noon, lalo na po yung matatagal na sa banal na iglesia, marami na tayong beses nakapakinig ng pangangaral ng ating mahal na pastor. So bilang dahil sa kanyang pangangaral, tayo ay nagkaroon ng pagsunod. Kasi may narinig tayo. Pero tignan natin sa Biblia. Tignan nyo yung example dito sa Biblia ng isang taong grabe ang kusang loob na hindi pa niya narinig ang pangangaral pero sumunod. Kindly po. Unang Hari 19, versikulo 19 hanggang 20. Amen.
Ito po sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 19, may talatang 19 at 20. Sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Sapat na nag-aararo, na may 12 parehang baka sa unahan niya. At siya'y kasabay ng 12 at dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. At kanyang iniwan ang mga baka. At tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo na pagkan mo sa akin ang aking ama at aking ina. At susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo. Amen. God bless you po. Uulitin ko mga minamahal. Sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Sapat na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya at siya'y kasabay ng 12 at dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. At kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina at susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo. Alam niyo mga minamahal, yung sign ng balabal ni Elias na ibinato niya kay Eliseo ay sign po ng panawagan ng Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin, wala pang binanggit ng anumang bagay si Elias patungkol sa Diyos kay Eliseo. Pero ano ang ginawa ni Eliseo? Tinakbuhan niya, tumakbo siya kay Elias. Iniwan yung inaararong mga baka, yung kanyang mga baka, iniwan, at ang sabi niya kay Elias, hayaan mo muna akong hagkan ko ang aking mga magulang. Tingnan niyo yung kusang loob, mga minamahal. Wala pang inutos si Elias doon kay Elisha. Wala pang binanggit patungkol sa Diyos. Pero nung nakita niya na hinagis ang balabal sa kanya at nakita niya na may panawagan ang Diyos sa kanyang buhay, agad siyang tumugon. Kusang loob, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya naman tayo din, mga minamahal, nagpatuloy maglingkod dahil may mga narinig na tayo. Sa pangangaral ng ating minamahal at ginaganang na pastor, may narinig na tayo. Pero tignan nyo ang taong ito. Wala pang narinig na kabutihan ng Diyos. Wala pang narinig na pangangaral ng propeta ng Diyos. May kusang loob agad na sumunod sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang alam lang ni Elias, si Elijah, ay propeta. Ay ni Eliseo, si Elias ay propeta ng mahal na Panginoon. Kilala niya, pero wala pang sinabi. Wala pang sinabi, sumunod ka sa akin, ganito ang gagawin natin. Sumunod ka sa akin, mahirap ang pagdadaanan natin. Walang sinabi, mga minamahal. So, ibig sabihin, si Eliseo, sumunod ng may kusang loob, hindi niya inisip kung anuman ang mangyayari sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsunod sa mahal na Panginoon. Ang mahalaga sa kanya, kusang loob siyang sumunod sa mahal na Panginoon. Hindi niya inisip, baka mahirap maglingkod sa Diyos. Susunod ba ako? Hindi niya inisip, saan kaya kami makakarating nito? Paano ang aking magulang na iiwanan ko? Hindi inisip ni Eliseo yon, mga minamahal. Ang mahalaga kay Eliseo, yung makasunod sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ano yung sinabi ni Eliseo? Hayaan mo muna akong hagkan ko yung aking mga magulang, aking ama at ina. Kasi tradisyon yun, mga minamahal, noong unang panahon. Yung paghalik mo sa iyong ama at ina na magkasabay, ang ibig sabihin nun, iiwan mo sila ng mahabang panahon o maaaring hindi na kayo magkita muli. Ganoon ang ginawa ni Eliseo, mga minamahal. Nagawa niyang iwan ang kanyang mga magulang para lamang makasunod sa banal na kalooban ng Diyos. Hindi isinabi ni Propeta Elias, iwan mo ang magulang mo. Iwan mo ang bakahan mo, iwan mo ang araro mo. Walang sinabi si Propeta Elias. Bakit? Ano ang meron kay Eliseo? Kusang loob na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi minsan ang mga Kristiyano, magkusang loob tayo kapag alam lang natin kung ano yung patutunguhan natin. Magkusang loob minsan ng Kristiyano kapag alam mo na may gantimpala. Pero si Eliseo, wala siyang alam. Hindi niya alam kung siya ba ay magiging sagana. Hindi niya alam kung sila ba ay makakakain araw at gabi na maayos. Hindi niya alam kung sila ay meron bang tutulugan na maayos. Pero anong ginawa? Sumunod na may kusang loob sa mahal na Panginoon.
Pinahalagahan ni Eliseo ang panawagan ng Diyos sa kanya. Ganoon din ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Pahalagahan natin yung pagkakatawag sa atin ng mahal na Panginoon. Dahil tayo ay hindi tinubos ng Diyos sa mga bagay na nasisira. Tayo ay tinubos ng Diyos sa kanyang banal na dugo. Kaya bawat Kristiyano, pahalagahan ang pagkakatawag ng mahal na Panginoon. Huwag natin paglaruan ang ating paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, dahil hindi biro ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Hindi din biro ang sakripisyo ng ating mga magulang para ikaw gumaling ang karamdaman mo, para yung negosyo mo, pagpalain ng Diyos, para makapagtapos ka ng pag-aaral, para yung mga pamilya mo, magbuklod-buklod muli, dahil may nagsakripisyo para sa atin, mga minamahal. Huwag nating sayangin. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, dapat masigit tayo. Sa ating panahon ngayon, masigit dapat ang pag-ibig natin sa Diyos. Mga minamahal. Kasi ilang beses natin napakinggan ang pangangaral ng mahal na pastor, ang pangangaral sa banal na pulpito, na kapag tayo ay magkaroon ng kusang loob, tapat na paglilingkod, merong pagpapala. Iingatan ang iyong buhay. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Pagagalingin ang iyong mga karamdaman. Bakit hindi tayo magkusang loob, mga minamahal? Bakit hindi natin ipilit, mga minamahal, na maganap lahat ang banal na kalooban ng Diyos? Bagamat mahirap, masakit, mga minamahal. Pero alam naman natin na kapag yung sakripisyo mo, mga minamahal, ipinagpatuloy mo, hindi ka napagod, magbubunga yan. Ang sabi ng mga bersikulo, talatang ating nabasa, iingatan ka ng Diyos dito sa lupa habang nabubuhay ka at ang mga pangako niya ay tatamasain mo. Sino tayo para hindi magkusang loob? Yung offer ng Diyos, biyaya at pagpapala. Mga minamahal, hindi na natin danasin ang dinanas ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sila na, mga minamahal, ang nagsakripisyo para mapagaan ang ating paglilingkod ngayon, mga minamahal. Dapat masigit ang ating pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi ka na masyadong nahirapan, katulad ng paghihirap ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kabalikat ang mga nauna manggagawa sa banal na ubasan ng mahal. Tayo pinagpalang lubos. Kinakailangan grateful palagi ang ating puso. Pagdating sa banal na gawain, kinakailangan tayo mga minamahal, laging may kusang loob. Kung ano at ano man ang kailangan ng mahal na Panginoon para sa kanyang banal na ubasan, kinakailangan may kusang loob po tayo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, bago ibigay ng Diyos ang pagpapala, lagi natin naririnig ito, susubukin tayo ng Diyos. Mga minamahal, kung hanggang saan ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Susubukin ng mahal na Panginoon kung ikaw ba ay sakdal sa iyong paglilingkod, matuwid ba ang iyong puso? Mahalaga ba sa iyo ang mahal na Panginoon? Mahalaga ba sa iyo ang pagdalo sa banal na gawain? Mahalaga ba sa iyo na masunod ang kautusan ng Diyos? Susubukin tayo, mga minamahal, para kapag nakita ng Diyos, mga minamahal, na nalagpasan natin yung pagsubok na asahan mo. Yung inihiling mong maliit na bagay sa Diyos, sobra-sobra ang ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Kahit problemang iniisip mong walang solusyon, kayang-kaya po ayusin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung kusang loob, mga minamahal, tanda po yan ng ating malalim na pagsamba sa Diyos. Kusang loob na pagsunod, malalim na pagsamba sa Diyos yan, mga minamahal. Yung kusang loob na pagsunod sa mahal na Panginoon ay tanda po ng ating malalim din na relasyon sa ating dakilang Diyos. Kasi, mga minamahal, magkaiba talaga ang pagsunod, mga minamahal, dahil may nag-utos lamang sa'yo. May inutos sa'yo, ginanap mo, mga minamahal, pero hindi bukal sa puso mo. Pero nakikita mo, mga minamahal, na may pangangailangan ng banal na iglesia, nagkusang loob ka, wala nagtulak sa'yo, wala na nagsabi sa'yo, napalugdan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Last verse tayo, mga minamahal. Basahin po natin, Santiago 4:17. Ito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 4, talata 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen.
Amen, mga minamahal. Tingnan niyo mga minamahal, ibinigay na po lahat ng Diyos sa atin ang kailangan natin para tayo ay maging sakdal sa kanyang banal na harapan. Ibinigay na ng Diyos, mga minamahal. Ipinakita na, ipinaalam na. Nariyan ang mga naunang mananampalataya. Nakita natin kung paano sila nakipagbaka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung paano sila sumunod. Bagamat napakaraming pag-uusig, maging kamatayan, mga minamahal. Sumunod sila hanggang huling hininga nila. Pinakita ng Diyos yan sa atin para makita natin kung ano po ang ating dapat gawin na paglilingkod sa harapan ng Diyos. Para maging sakdal tayo sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi pinahintulot ng Diyos na mamatay ang mga martir na Kristiyano. Hindi pinahintulot ng Diyos na mamatay dahil sa Ebanghelyo ang mga apostol, mga minamahal. Para lamang ating pag-usapan palagi at basahin. Pinahintulot ng Diyos yan para ating gayahin at sundin. Everybody say amen! Yung pattern, mga minamahal, ng kanilang paglilingkod at pagsunod sa ating mahal na Panginoon upang tayo ay maging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi na sa sulat ni Solomon, maging sakdal lang yung puso, Solomon, gaya ng iyong amang haring David sa kanyang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga nauna na yan, mga minamahal, na ipinakita sa atin upang ating maging inspirasyon sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng talatang ating nabasa, kapag alam mo yung isang mabuting bagay at hindi mo ginawa ay kasalanan sa iyo. Kaya nga, bilang isang anak ng Diyos, nangalaman mo, may mga pangangailangan ng banal na gawain. Pero capable ka, kaya mo. Pero hindi mo ginawa. Nagkakasala ka sa harapan ng Diyos. Alam mo, pangangailangan ng ganito ng banal na iglesia. Mga minamahal, narinig mo at alam na alam mo. Kapag hindi mo ginawa, bagamat kaya mo naman, nagkakasala ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam mo na may mga kapatid na nag-i-struggle sa pagdalo sa banal na gawain dahil walang mga pamasahe. Na ikaw naman ay may sasakyan na pwede mo silang daanan para makadalo sa banal na gawain. Yan ay mabuting bagay. Sabi ng Biblia, kapag alam mong mabuting bagay, gagawin mo yan. Everybody say amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba, minsan, malalaman natin, yung ating mga, iba nating kapatiran, may mga pagsubok, mga minamahal. Kaya nga, pinagpala po yung iba dyan talaga, na may kusang loob at sakdal na puso. Yung iba, marami akong nababalitaan, mga minamahal. Yung iba dyan, bagamat nasa trials na, siya mismo nasa trials. Pero kapag nalaman niyo, kapatid niya, may pagsubok, dinadamayan, mga minamahal. Everybody say amen. Bakit? Kasi yun ang totoong ugali ng Kristiyano, mga minamahal ko. Ang tawag doon, hindi tulong. Ang tawag doon, pag-ibig, mga minamahal ko. Bagamat ikaw ay wala din naman, pero nalaman mo yung kapatid mo, may pangangailangan, isinashare mo kahit ano yung meron ka sa kanya. Nalaman mo yung kapatid mo, gustong tumalo, pero walang pamasahe. Gamitin mo yung resources mo, gamitin mo yung sasakyan mo para madala sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na kailangang utusan. Hindi na kailangang sabihan. Dapat may kusang loob, mga minamahal. Kasi yun ang totoong sakdal na puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi magkaiba yung sinabihan ka, ginawa mo. Pero yung nalaman mo, hindi ka sinabihan, ginawa mo ng kusang loob. Grabe po ang pagpapala niyan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, yung panawagan po, mga minamahal, kay Eliseo, maging ganoon tayo. Magkakaroon tayo ng kusang loob sa pagtulong sa banal na gawain, bagamat walang kapalit. Everybody say amen. Tutulungan natin yung ating kapwa banal, kapwa tao na nangangailangan na tayo naman ay mayroon ng walang kapalit. Kasi ganoon si Eliseo. Nung hinagi sa kanya ni Elias ang balabal, tanda ng panawagan ng ating mahal na Panginoon, walang sabi-sabi, kusang loob na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya alam kung saan siya makakarating. Hindi niya alam kung anong kahihinatnan ng kanyang buhay, sa kanyang pagsunod. Pero ang mahalaga sa kanya, yung kusang loob, mga minamahal, dahil alam niya na propeta ang tumawag sa kanya. Sa panahon natin ngayon, hindi lamang propeta ang tumawag sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang tumatawag. Anak, kailangan ko ng ganito sa banal na gawain. Tutugon tayo pag kaya natin, mga minamahal. O bagamat minsan hindi natin kaya,
by faith, mahal na Panginoon, gusto kong tulungan ang iyong panalagawain. Pagpalain mo ako, mahal na Panginoon. Ipagkaloob yan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo susunod sa mahal na Panginoon dahil magaan ang ating buhay. Maganda mga awit at mga manunugtog. Hindi tayo susunod sa panawagan ng Diyos dahil smooth ang lahat, mga minamahal. Kahit ano pa man ang kalagayan natin sa buhay, marami kang isipin, marami kang bayarin, marami kang problema, maraming pagsubok, maraming gumugulo sa iyo. Susunod at susunod ka sa mahal na Panginoon. At hindi lamang pagsunod, kusang loob na pagsunod, mga minamahal. Ano man ang kampanin mo sa banal na iglesia, maliit man na bagay o malaki, hindi na kinakailangan utusan ka, itulak ka pa, o pilitin ka pa. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos na unang umibig sa iyo, magkaroon ka ng kusang loob na gawin ang mga bagay nito. Habang tayo umaawit, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Si Eliseo, mga minamahal, tignan niyo siya. Kinalimutan niya yung kanyang inaararong baka, yung kanyang pang-ararong, miski yung pinakamahal na sa buhay, yung kanyang magulang. Iniwan ni Eliseo, makasunod lamang sa panawagan ng Diyos. Mga minamahal, napakagaan na sa ating panahon. Hindi na tayo inutosan ng Diyos na iwanan natin ang ating mahamahal sa buhay. Ang inutos ng Diyos, dalhin mo ang mahal mo sa buhay. Mga minamahal, mas magaan, mga minamahal. Hallelujah. Sa madaling ang buhay ko, di ako hallelujah. Sa'yo, ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam ko ang aking babahagi, hindi man madali ang susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingayin sa iyong piling, pagpapahingayin sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula ba sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. First stanza ulit, mga minamahal. Hallelujah. Saan mo man dalhin ang buhay ko, Alam niyo mga minamahal, di ako magkahilig sa ating pagsunod sa mahal na Panginoon, Ano man ang habang gawin dumadami sa ang mga pagsubok, buhay ko, habang dumadami ang mga ako'y problema, susunod sa'yo. pero nagpapatuloy ka na may kusang loob, mga minamahal. Ano ang ginagawa ng Diyos? Ang ginagawa ng Diyos, lalo niyang inihigpitan ang pagkakahawak niya sa iyo. Hindi hahayaan ng Diyos na maagaw ka. Hindi hahayaan ng Diyos, mga minamahal, na ikaw ay matumba. Hindi hahayaan ng Diyos na mawalay ka. Dahil nakikita ng Diyos, maraming problema, maraming pagsubok, pinipilit mo, makasunod, mga minamahal, na may kusang loob. Kaya ang ginagawa ng mahal na Panginoon, mas hinihigpitan niya ang pagkakahawak niya sa atin, mga minamahal. Hallelujah! Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan.
aking susundin. Gawin natin panalangin Lahat ng ang iyong awiting ito. mga balakid. Sabihin mo, aking susundin, mahal na Panginoon. Pagyayamanin, Hallelujah. magkapagkasal. Hindi natin pipiliin kung ano ang inuutos ng Diyos. Mahirap man, mabigat man, basta inutos ng Diyos. Gagalapin natin na may kusang loob, mga minamahal. Pinakita mo imala sa akin, O Diyos, ika'y papupurihan. O Diyos, ika'y papupurihan. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula, kaya wag ka matakot, sumunod sa Diyos. Huwag ka mag-alinlangan. Kung mag-usap ang bata Panginoon sa'yo, bumabag ka kapatid. May magandang plano ang Diyos. May magandang plano ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong iwan ang tungkulin mo. Huwag kang bababa sa tungkulin mo. Mahirap ang muling pagsubok. Maraming pagkatuwid. Huwag kang bababa sa tungkulin mo. Hayaan mong tatlakan ng Diyos. Sa kanyang magbabalik, magkamagsugatan ka. Tatlakan niya. Taba! Taba! Nagumagilap. May buhay na walang Pagmamaya ang dami ng kaaway. Ang tungkulin ay pinagkaloob sa'yo. Ipaglaban mo! Ipaglaban mo! Hallelujah! Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Si Eliseo, Ikaw ang hindi niya ba narinig ang pangangaral? Taos pusong sumunod sa panawagan ng Diyos. Tayo mga minamahal, sa bunsaring himala na ang nakita natin. Sa bunsaring pagpapala na ang tinanggap natin. Magkaroon tayo ng kusang loob, mga minamahal. At ako'y may buhay na walang hanggan. Huwag mo nang hintayin na ang Diyos pa mag-utos sa'yo. Dahil pagkabag siya pa ang nagsabi sa'yo, ibig sabihin nun, maalala na, mga minamahal. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal, nung tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, iniwan natin ang layaw ng sanlibutan. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Nabigo ba tayo? Nabigo ba tayo, mga minamahal? Ano ang meron tayo ngayon? Payapang buhay! Proteksyon 24 oras! Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Noon, nung unang mong nakilala ang mahal na Panginoon, ang sabi mo, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Mahal na Panginoon, iwan ko ang mariyang buhay na ito. Bagamat maranya at makasalanan, iwan ko ito, maglingkod ako sa iyo. Hinahanap ulit yan ang mahal na Panginoon ngayon. Yung kusang loob mo noon, nang una mo nakilala ang Diyos, hinahanap muli ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, may pangangailangan ng banal na gawain. Pagpalain mo ako. Gamitin mo ako, mahal na Panginoon. Gamitin mo ako para sa banal na gawain. Gamitin mo ako maging sa aking kapwa banal, kapwa Kristiyano. Amin na mahal. Ang mahal na Panginoon nung po siya ay
nagdesisyon na iwan ang kanyang luklukan sa kalangitan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Walang sino man na nag-utos sa Diyos. Kusang loob na ginawa ito ng ating mahal na Panginoon. Bagamat alam ng Diyos, ano ang dadanasin niya? Siya'y maduturog, siya'y mapapahiya, mahihirapan. Pero ginawa ng Diyos, alang-alang sa atin. Pero tayo ngayon, mga minamahal, kapag nagkusang loob tayo, hindi na tayo katulad ng mga naunang mananampalataya na hindi alam ang kahihinatnan. Ang sabi ng mga talatang ating nabasa, kapag nagkaroon ka ng kusang loob, iingatan ka ng Diyos habang nabubuhay ka, tatanggapin mo ang mga pagpapalat pangako ng mahal na Panginoon. Napakapalad natin. Hindi tayo naglilingkod sa hangin na parang hindi alam patutunguhan. Alam na alam natin kapag tayo nagkaroon ng kusang loob, naging masunurin, maliit man na bagay yan, o malaking bagay, kahit ano ba ginagawa mo sa pananagawain, kahit nakapulot ka lang ng basura dyan, basta may kusang loob ka, ginagawa mo sa pananagawain. Angkinin mo ang ipinangako ng mahal na Panginoon. Angkinin mo, angkinin mo. Dahil sinabi yan ng Diyos, kaya huwag kang mapagod. Hallelujah. Kung ginagamit ka magsundo ng mga kapatiran, ginagamit mo sarili mong pera pang gasolina, kumigising ka lang napakaaga para madaanan sila, nalulugod ang Diyos para sa iyo mga pangako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita ng Diyos, grabe ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos, grabe ang pagsunod mo. Kaya kapag humiling ka, hindi ka nagdadalawang salita sa mahal na Panginoon, agad sinusolusyonan ng Diyos ang problema mo. Agad tinutugon ng mahal na Panginoon ang mga dalangin mo. Hindi bulag ang Diyos, mga minamahal. Kitang-kita na mahal na Panginoon lahat ng ginagawa natin para sa malalaubasan ng ating mahal na Panginoon. Kita-kita ng Diyos yung pagdala mo sa malalagawain na kahit kung minsan saktong pamasahe lang, dumadalo ka. Kung minsan nagagawa mo maglakad, makadalo lang sa malalagawain. Minsan mag-absent ka sa trabaho mo para lang magpuri sa Diyos. Hallelujah! Dahil alam mo, naging mabuti sa iyo ang mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ay manalangin mga minamahal. Hallelujah. Nalangin tayo sa mahal na Panginoon na hindi magbago ang ating pag-ibig sa Diyos, na manatili ang kusang loob ng ating pagsunod sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa ulat na langin ng aming mahal na pastor, salamat sa iyo, mahal na presensya. Salamat, mahal na Panginoon, sa paalala mo sa amin. Napakasarap isipin, maliit man na bagay o malaki, subalit kapag ginawa namin ang may kusang loob, lubos ka naming napaluluguran, mahal na Panginoon. Salamat sa mga naiwang turo ng aming mga magulang sa iyo. Dahil sa kanila mga itinuro sa amin, narito ang iyong mga anak tagumpay sa paglilingkod sa iyo. Kaya nga mga mahal na Panginoon, hiling namin sa iyo, panghawakan mo kaming lubos. Huwag mong hayaang kami malinlang ng kaaway. Huwag mong hayaan kami kainin ng sistema ng mundong ito, mahal na Panginoon, na magkaroon kami ng kusang loob na tumayo sa iyong banal na salita, na gawin kung ano ang tama at iwaksi ang mga mali. Mahal na Panginoon. Dahil nalalaman po namin, napakalapit na ng iyong pagbabalik upang kami sunduin mo at umuwi na sa aming tunay na mga tahanan dyan sa piling mo sa kalangitan. Kaya dalangin namin, panghawakan mo kami, palakasin at patatagin, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak, na mo mainit na naglilingkod sa iyo, sumusunod sa iyo mga kalooban na may kusang loob. Hindi na kailangan utusan, hindi na kailangan pilitin, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong kaloon, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo.
Maging aming mahal na pastor, patuloy mahabang buhay, kalakasan at pagkaloob mo sa kanya, sa buong beloved children. Pagpalain mo lahat ng iyong mga banal na gawain sa buong mundo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen naman, manalangin tayo sa ating mga pangailangan. Kung meron kang problema ngayon, taas mo dalawa mong kamay. Sabi nga ng pangangaral sa banal na pulpito, sumigaw ka ng malakas na pagpupuri, pagtangis sa mahal na Panginoon. Ipaabot mo sa Diyos. At kung may karamdaman ka, ipataw isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan. Palayasin mo yan ng buong lakas. Sama-sama tayo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na presunod na lagin ng aming minamahal ginagawa na pastor. Lahat ng mga karamdaman, sinasaway namin sa aming sa kanilang pangatawan. Ubo, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19. Cast out right now in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga paripangalas. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Mabibigat na pagsubok, mabibigat na problema, pag-aalinlangan, mananakmal sa trabaho. Cast out right now in the name of Jesus. Mga sa aming mga dalangin at lang sa pagdalo. Lumayas ka sa mga paripangalas. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago tayo mga minamahal dumako sa magalang announcement, tayo po ay sabay-sabay na tumayo at tatalon ng malakas na hallelujah. Praise the Lord bilang tanda ng pagtatagumpay natin malagawain sa gabing ito. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pagduluwalhati, pagdadakilang, pagsamba ay sanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Tayo po mga minamahal ay darako sa mga malagang announcement. Narito po ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred De Asis. Amen. God bless you, beloved preacher, Brother Mark. Mahal, para bago tayo sa dumako sa ating announcement, isang magandang hapon. Pagpupuri para sa ating pinakamahal na Pinisus, sa ating Diyos na tagapagligtas, sa ating nagalang mga pastor, the loving God, and time prophet, pag-aalala sa ating beloved Stan Pastor Nias Almeida, sa kanilang mabubuting gawa at pagtuturo sa atin, sa kanilang mga beloved children, at sa inyong lahat. Lumahal po rin natin malapay noon. At naalala ko kasi yung mga pagsunod natin sa kalooban ng malapay noon, yan po ay malaking utang na loob natin sa ating dearly beloved parents in the Lord na tinuruan tayo ng mabuti. Amen? Diba? So praise the Lord. Tinuruan tayo ng paggalang. Number 1 kasi yung paggalang. Mahalaga yan. Paggalang sa gawain ng Panginoon sa Diyos, din sa kapwa. Mahalaga yan. Meron kasi mga Kristiyano na pag hindi sila nasaktan, magandang kailang pakikitungo sa kapwa. Pero pag nasaktan na sila, iba na. Hindi po ganoon ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, susubukin ka ng Diyos kung susunod ka ba, kung maganda ba ang nangyari o hindi. Amen? Gusto mo pagpapalain ka, lalago ka sa spiritual, gagamitin ka ng Diyos. Titingnan naman ang Panginoon, if you follow Him, whether the condition or the situation is good or not good. Kaya dapat maintindihan natin ang mga salita ng Diyos na ating pinangaral sa atin. Dahil kami po ng mga bata pa sa pastoral house, nakaranas kami ng mga pagtutuwid, mga pagpaalala, pagre-rebuke. Pero alam nyo ba, yung mga salita na narinig natin sa ating mahal magulang sa mga Pinoy, pinagyaman namin yan. We treasure it very much. Kahit na masakit yan, we treasure it. Na hindi namin inisip na salita ng tao yan. Inisip namin na salita ng Diyos. Diyan kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi basta-basta salita. Masasaktan ka talaga. Kung may pride ka. Pero kung ang puso mo, sinuko na sa mga Panginoon, kahit masakit yan ang salita, matamis para sa iyo. Dahil alam mo, yan ay magiging gabay mo sa paglakad mo patungo sa katuwiran at kabanalan at pagpapala
Dahil ang malapi nun, siya lahat na may-ari ng pagpapala eh. Yung nga lang, sinusubok niya tayo kung tayo ba'y worthy na tumanggap ng pagpapala na yan. So lagi sinasabi ng mga pastor, if you are obedient and humble, you are worthy. Ikaw yung karapat-dapat na pagpalain. Ganun sa Biblia. You're obedient and humble. Basta mapagpakumbaba ka, kahit pa ang isang bagay hindi mo ginawa, pinagbintangan ka, ginawa mo, tinanggap mo yan, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Amen? Kami katakot-takot ng mga rebukes dinala namin, but we treasure it so much. Wala yung mga tampo-tampo sa amin. Wala yan. Hindi wala sa vocabulary namin yan. Basta para sa amin, basta tinuro ng mga ginamit ng Diyos para sa amin, malaking kayamanan yan galing sa malapay. Kaya, number 1 kalaban natin yung pride, pagmamataas. Kalaban natin yan na mahal. That is the character of Satan, why he was cast out in heaven because of his pride. Kaya dapat mga Kristiyano, wala na sa atin yan. Nandito na tayo sa katotohanan, we are bound for heaven. Na mahal, ang ina-SP sa ating mga Pinoy ay, we are humble and obedient. Amen? Minsan yung mga Kristiyano kasi, pag maganda lang yung naririnig, yun lang. Maganda lang yung kanilang paglilingkod. Pag may mas pangit na rinig, hindi na maganda. Hindi ganyan. Dapat malago tayo. Amen? Maganda o pangit na rinig mo, pareho lang. Ganyan ang tagalangit. Yun naman. Nakakasakit, nakakalungkot, nakaligaya, pareho lang. Lagi sinasabi naman, Pastor. Kasi susubukin ka ng Diyos eh. Life is full of trials and tests. Puro sinusubok ka dito, araw-araw yan. Kasi si Abraham nga, 90 years old na, sinubok pa ng Diyos eh. Matagal na naglingkod. Friend of God. Nakakausap ang Diyos, harap-harapan. And yet, siya sinubok ng malapit. Ganon ang Diyos natin, mapanubok. Kaya huwag tayo maglingkod ng maligaya kung magandang nangyayari. Dapat pangit nangyayari o maganda, pareho lang, masaya tayo. Amen? Pagpalain kayo ng ating malapit Jesus. God will bless you, na mahal. At saka ayaw ng malapit na tayo po dapat spiritual yung mind natin. Spiritual. Yan ang gusto niya. Spiritual. Huwag tayo mag-alala. Ano man mga nangyayari sa mundo, spiritual tayo dahil ang kasama natin ang ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy po ang ating pagsamba, ating gawain ng mahal na Panginoon. Sa lakong ito, sa panagdalayan ng Pastor. Sa Biyernes, overnight prayer natin, 10 in the evening, ang umpisa, overnight prayer hanggang 4. Then Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. Ating gawain sa San Ildefonso sa linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mahal, wag po tayo mabsent. Basta kaya mo pumunta ka. We are in the end times. Pag hindi napigilan ang nangyayari sa mundo ngayon, nasa man of God yan, nasa prayer mala pastor, kung i-delay pa yan. Pero pag hindi na mahal, the rapture will take place anytime now. Depende lang sa prayer ng mga mahal pastor. Kung sinabi mahal pastor, i-delay mo, mahal pa yun. Hindi delay yan. Pero pag tahimik ka mahal pastor, nandito na lahat. The mark of the beast is already here. So, alam naman natin, basta tuloy tayo sa pagsamba, tuloy tayo sa pagpupuri, sigurado kasama tayo sa pagdagit ng mga banal. Kaya tuloy-tuloy ating gawain, pwede malapin noon. Kung wala na po, tayo po dumako na sa ating pansamantang paghihiwalay. Beloved Brother Remio Herrera, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin natin malapit. Beloved Brother Romy Villar, purihin natin malapit. God bless you po, beloved Opi. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng iyong nilangisan, aming beloved evangelist,
Estrada Almeida. Kayo po ay nagpupurit, pasalamat, mahal Panginoon, na patuloy mo kaming pinangahawakan, mahal Panginoon. Hallelujah. At sa magandang panahon pinagkaloob mo sa amin, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis, sa bawat joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon. Sa mga buhay na patotoo at sa pagbibigay, hallelujah. At sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mahal Panginoon, hallelujah. At sa pagkilos ng iyong banal espiritu na siyang aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Mahal Panginoon, ganun din po, mahal Panginoon, sa banal na mensahe na dinala ng aming mga ngaral, mahal Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, hallelujah. At sa hapong ito kami humihingi muli ng ayong patnubay, mahal Panginoon, kung paano mo kami iningatan. Ganun din po, mahal Panginoon, ay balik mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas. Itong aking samot dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God bless you. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapusan. Wow, wow, wow. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Oh Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Wow, wow, wow. Nang si Kristo'y aking natagpuan, oh, lahat ng hirap ay nabarang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Oh Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Buhay ko dati, binago niya tunay. Oh Kristo, salamat. Oh Kristo, salamat. Oh Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, salamat, oh Diyos, sa iyong pagmamahal.